Metro Manila, isang lungsod na hindi natutulog. Traffic sa umaga, traffic sa gabi, kusina, usok, ilaw, tao. Sa bawat sulok ng syudad, konkreto ang nangingibabaw. Mga gusali na patuloy tumataas, mga kalsadang patuloy lumalawak, at hangin na unti-unting bumibigat. Pero sa gitna ng lahat ng to, may isang lugar na tahimik. Isang lugar na hindi mo aakalain na umiiral pa. Isang espasyo na hindi mall, hindi kondo, hindi opisina, kundi isang gubat sa gitna ng Maynila. Tinatawag nila itong The Last Lung of Manila. At ngayon, aalamin natin kung bakit. Usually, pag sinasabing adventure, iniisip natin dock, beach, or long ride. Pero ngayon, ibang klase. Nasa gitna tayo ng Metro Manila. Pero, ang pupuntahan natin parang hindi kabilang sa city. Habang papalapit ako sa mismong lugar, naisip ko, hindi lang pala ito basta park. Ang lugar na ito ay may kasaysayan. Noong Spanish era, ang area na ito ay kilala bilang Arroceros, galing sa salitang Aros. Dahil dito noon matatagpuan ang mga rice merchants. Sa paglipas ng panahon, ang espasyong ito ay naging bahagi ng urban development ng Maynila. Hanggang sa dumating ang panahong muntik na rin itong mawala. May mga plano noon na gawing commercial area ang lugar. Pero dahil sa mga environmental advocates at mga taong naniniwalang kailangan pa rin ng Maynila ang mga puno, napanatili ito. At ngayon, ito ang tinatawag nating Arroceros Forest Park. Okay guys, nakarating na tayo sa mismong area. So, ito na yung ano. Lista ko na kayo. Mag-iwan ba ng ID, sir? Hindi na. Ito pa yung tinatawag nila na last lung of Metro Manila, ang Arroceros Forest Park. Kaya tara, simulan na nating libutin tong park na to. Meron din mga upuan. Umpisahan natin dito. So may trail sila. May trail. May mga ibon din. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad ang pagbabago. Parang may invisible line na naghihiwalay sa ingay ng syudad at sa katahimikan ng kalikasan. Mas malamig ang hangin, mas mabagal ang oras. So dito banda, hindi mo na masyadong naririnig yung crowd at
at saka yung sasakyan dun sa labas. Kasi parang andito na tayo sa pinaka, kung sa entrance pa, nasa pinaka dulo ng right side ng park. Oh, narinig niyo yun? May mga ibon. Mahigit 2 ektarya ng lupa, punong-puno ng matataas na puno, na tumutulong sumisipsip ng carbon at nagbibigay ng sariwang hangin. Sa isang lungsod na halos puro semento, ang bawat puno dito ay mahalaga. Kaya siguro tinawag itong Last Lung of Manila. Habang naglalakad ako, napansin ko na may mga label ang ilan sa mga puno dito. So karamihan sa mga puno na tinatanim dito is parang galing din sa mga students kasi may mga nakalabel kagaya nun. May nakalabel na De Jesus Elementary School. So majority ng mga puno dito parang andito na siguro, parang dinagdagan lang. So itong mga malilit na mga puno na nakatanim at tumubo dito ay tinanim ng mga estudyante. So galing. Hindi lang pala siya basta gubat. May educational aspect. So iba't ibang klaseng mga puno na meron dito. Kagaya nito, ano to? Amugis. Ito pala yung amugis. Sabi dito, originated trees to the countries of Southeast Asia. Hardwood from amugis. Ito yung ginagamit for building boats and ships. Matibay pa itong kahoy na ito. Bagras eucalyptus originating in Papua New Guinea, Indonesia and Philippines. Ang uses nito, the main purpose of Bagras, often called rainbow eucalyptus, is produced for its vibrant wood. In addition, it is grown for pulp and lumber. Tingnan niyo yung puno na yan. Pangalan ng puno na yan is Bagras. So sabi dito, tinatawag itong rainbow eucalyptus. Kaya pala may ilaw. Kasi makikita mo talaga yung kulay ng puno ng katawan niya. Amazing. Tapos nagbabalat din siya. Tingnan mo yung mga balat doon na nahuhulog. Galing. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong puno. Baras. Tinatawag na rainbow eucalyptus. Kulay green siya. At habang nag-iikot ako, napansin ko rin ang mga taong tahimik na nag-aalaga sa lugar na ito. Tapos may mga ano din dito, caretaker, naglilinis. Matagal ka na dito, kuya? Everyday nyo dinidiligan yung mga ganyan? Oh yeah, araw-araw. Kahit mga puno? Mga naliligo na sa halap. Kung hindi umulan, Pag hindi mo lang, pag maulan, hindi gaano. So everyday? Hindi lang kalikasan ang bubuhay sa park na ito. May mga tao rin na araw-araw pinipili itong alagaan. Sa loob ng park, may maliit na pond na may koi fish. Koi fish, ang lalaki. Ang lalaki ng mga isda. Ay guys, may ano din pala sila dito. Parang pond ng mga koi. Ang lalaki. Lalaki ng mga koi na isda. Malulusog. Pwede ka magtambay dito while watching itong mga koi. Lalaki. Tapos may nakalagay, notice, please do not throw coins into the koi fish pond kasi hindi naman to wishing well. Ilang taon na tong mga koi, ma'am, na andyan? Sir, may 1 year dyan, may 2 years. 2 years.
Maliliit pa sila dati nung nilagay dyan. Sir, ngayon naglaki yan. Pero yung pond niya mismo, nililinis niyo din Oo, araw-araw. nilinis yan linggo-linggo. Linggo-linggo. Kuya, huwag mong ano yung kamay mo ha. Tumatalon yan. Gumagano'n pala yan? Oo, talon yan. Huwag mong ano yung kamay mo dyan. May ano na ba? May nangyari na ba na ginanon tapos tumalon yung koy? Na kagat. Nakagat. Pero hindi naman nasugatan or ano? Nasugatan Sugat talaga. lang, ano lang. Na balatan lang. Nasisipag ng mga ano dito. Caretaker. Naglilinis sila. Gumagawa niyo na? So ang nangangalaga nitong park na to, mismong Manila City Hall. Si Yorme. Minsan may mga pasaway yan, mga yan, may tuturaan, ahahagisan ng Coins. ahahagisan ng... Kaya bawal talaga magdura kasi madumihan. Ang mahal, meron ano yan, sir eh. Parang mas mahal yung puti ah. Yung puti bang mas mahal dyan? Yung ganyan namin na puti, sir, namatay. Meron presyo niyan, sir, 10,000, 14,000. 10,000. Pero ang pinakamahal niya, sir, yung may pain. Pero wala na dito. Kinuha ka agad kasi Baka nakawin. Ay, may nagnanakaw din pala ng koy dito. meron, sir. Nagsasara yung park 5 o'clock. Nag-open naman 7. 7. Sige ma'am, thank you. May elevated walkway din dito na nagbibigay ng ibang perspective. Mula sa itaas, mas makikita mo kung gaano kakapal ang mga puno. Mas ramdam mo kung bakit mahalaga ang espasyong ito. So andito na tayo sa pinakagitna ng Forest Park. So talagang marerelax ka talaga dito. Especially sa gitna mismo ng Forest Park. Kasi hindi mo masyadong narinig yung mga ingay ng tambutso, dumadaang mga train sa mga nakapalibot sa park na ito. Kaya if ever man sakaling pumunta kayo dito, I advise dito kayo sa pinakagitna. Gusto nyong malasap at ma-observe talaga ng solo yung pinaka-forest o mga puno is nasa gitna mismo ng park. Tapos kung pupunta mo kayo dito, I advise magdala kayo ng tubig. Kasi may kalakihan din konti itong park na to. Kasi 7.7 hectares, malaki din yun. So, while maglalakad, hihingalin ka din. Ang pinaka-amazing dito, nasa tabi lang tayo ng Pasig River, malapit sa Manila City Hall. So, konektado pala siya sa Esplanade na Pasig Park, saka Quezon Bridge, saka Pasig River. Minsan, hindi natin napapansin na may ganitong lugar pala sa paligid natin. Sa isang sulok ng park, may fountain na patuloy ang agos. Kung tatambay ka dito banda, while pinapanood mo yung mga puno na sa paligid mo, parang feeling mo din na nasa likod ka ng waterfalls. Lalo kung ipipikit mo yung mata mo, ganon. Tapos yung nakapaligid sa'yo, mga ganitong puno, green masyado yung mga dahon. Maganda sa mata. Parang paalala na kahit sa gitna ng paggalaw ng lungsod, may mga bagay na patuloy lang tahimik. Habang naglalakad ako sa ilalim ng punong ito, napaisip ako,
Kung mawawala pa ang mga ganitong lugar, ano na ang matitira? Hindi lahat ng adventure kailangan ng malayo. Minsan, nasa gitna lang ng ingay ang katahimikan. At minsan, ang pinaka-importanteng destinasyon ay hindi para sa thrill, kundi para sa paghinga. Nakalain mo, sa gitna ng Manila, meron pang ganito. Kaya, totoo talaga na malaking tulong ang nature, malaking tulong ang mga puno. Lalo na nandito tayo sa malaking syudad at bihira lang tayo makakita ng mga ganito. At kung ikaw ay busy sa work, whole weekdays, at kung malapit ka lang sa area na to, why not puntahan mo to? Pasyal ka dito, umupo, dalhin mo yung libro mo, magbasa-basa, or kahit ano lang, umupo ka lang dito at saka magmasid-masid at mag-relax. Sa gitna ng traffic, usok at walang tigil na paggalaw, may isang lugar na patuloy na lumalaban. Arroceros Forest Park. Isang paalala na kahit sa gitna ng lungsod, may natitira pang gubat.